Isang araw, si Father ay bumili ng 10 dosenang itlog para ipamigay sa mga mahihirap. Pagdating sa simbahan, iniwan niya ito sa labas sandali upang mabuksan ang gate para sa misa. Pagbalik niya, laking gulat niya nang makita niyang wala na ang mga itlog. Napailing na lang siya at pumasok sa simbahan. Habang nasa harap ng altar, naisip ni Father na itanong na lang sa mga nagsimba kung sino ang maaaring nakakita o kumuha ng mga itlog. Bago magsimula ang misa, tumigil siya saglit at nagsalita, "Mga kapatid, maaari bang tumayo ang mga may itlog?" Biglang tumayo ang lahat ng mga lalaki sa simbahan. Gulat na gulat si Father. "Ay hindi, ang ibig kong sabihin, tumayo ang lahat ng mga nakakita ng itlog." Sa kanyang pagkabigla, biglang tumayo naman ang lahat ng mga babae sa simbahan. Lalong namutla si Father at napakamot ng ulo. "Ay sus Mariosep, ang ibig kong sabihin ay, tumayo ang lahat ng nakakita ng mga itlog ko." Makalipas ang ilang sandali, tumayo lahat ng mga madre. Isang gabing madilim, sa ilalim ng bilog na buwan, naglakad pa uwi ang magpinsang sina Ellie at Teryo, matapos ang masayang party na kanilang dinaluhan. Napagpasyahan nilang dumaan sa sementeryo bilang shortcut, iniisip na makakatipid ito sa oras. Subalit, habang nasa gitna na sila ng sementeryo, bigla silang napahinto. May narinig silang mahinang pagpukpok mula sa di kalayuan. "Narinig mo ba yun?" bulong ni Ellie. Mahinang sumagot si Teryo ng, "Oo, saan kaya yun?" Kaya't dahan-dahan silang naglakad papalapit sa pananggagalingan ng tunog, at sa kanilang pagkabigla, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang lapida, may hawak na martilyo at paet. Abala itong nag-uukit kahit gabing-gabi na. Huminga ng maluwag si Teryo bago nagsalita, "Grabe Manong, napagkamalan ka pa naming multo. Akala naming multo ka." Napangiti sila at nakaramdam ng kaunting ginhawa bago tinanong ang galit na matanda, "Ano po bang ginagawa nyo dyan?" Tumingin sa kanila ang matanda at galit na sumagot, "Mga hangal, mali kasi ang spelling ng pangalan ko." Sa isang panaderia, napadaan ang makulit na bata na si Harold. Masaya siyang lumapit sa tindera at nagsalita, "Manang pabili nga po ng lollipop." Tumingin ang tindera sa kanya na may halong pagkamangha, "Pasensya na iho, wala kaming tindang lollipop," sagot ng tindera. Kinabukasan, bumalik si Harold sa panaderia at lumapit siyang muli sa tindera, "Manang pabili nga po ng lollipop," sabi uli ni Harold. Napabuntong hininga ang tindera at mas malakas na ang tono, "Wala nga kaming lollipop. Paulit-ulit ka na lang, kapag nagtanong ka pa ulit, i-stapler ko na yung bibig mo." Banta ng tindera na tinatago ang inis sa mukha, ngumiti lang si Harold at umalis na. Sumapit ang ikatlong araw, dumating ulit si Harold sa panaderia na parang walang nangyari. Lumapit siya sa tindera na nag-aabang na at nakakunot ang noo. "Manang may stapler po ba kayo?" tanong ni Harold. Nagulat ang tindera sa hindi inaasahang tanong, "Wala kaming stapler." "Bakit mo naman naitanong?" sagot ng tindera na nagtataka. Ngumiti si Harold at tumugon ng, "Pabili nga po ng lollipop." Sa isang baryo may nakatirang makulit na bata na nagngangalang Tutoy. Sila ay may bagong lipat na kapitbahay na kapapanganak lang. Sa kasamaang palad, ipinanganak ang sanggol na walang tenga. Nang makauwi ang kapitbahay mula sa ospital, inimbitahan nila ang mga magulang ni Tutoy para ipakita ang bagong silang na sanggol. Bago pa man sila pumunta, kinausap si Tutoy ng kanyang ina. "Makinig ka Tutoy, ang baby ng kapitbahay ay ipinanganak na walang tenga. Gusto kong mag-behave ka. Huwag na huwag mong mabanggit ang tungkol sa tenga, kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Naiintindihan mo ba?" Sumagot si Tutoy, "Opo, nanay. Pangako, hindi ko sasabihin ang salitang tenga." Pagdating nila sa bahay ng kapitbahay, agad na lumapit si Tutoy sa sanggol. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng baby at ngumiti sa ina nito. "Ang ganda at cute ng baby nyo," sabi ni Tutoy. Natuwa ang ina ng sanggol sa sinabi ni Tutoy, gayon din ang mga magulang ni Tutoy na tila masaya na nag-behave ang kanilang anak. Pagkatapos, lumapit si Tutoy sa ina ng sanggol at nagtanong, "Ate, sinabi po ba ng doktor kung malinaw ang mata ni baby?" Nagulat ang kapitbahay at sumagot, "Oo naman, sinabi ng doktor na malinaw ang mata ni baby." "Bakit mo natanong?" Sumagot si Tutoy habang nakangiti, "Mabuti naman,
kasi siguradong mahihirapan si baby na magsalamin. Habang nagpapalipas ng oras sa isang tindahan, magkakausap ang magkakaibigang sina Lito, Rick, at Johnny, nang mapunta ang usapan nila sa pagiging matipid ng kanilang mga lolo. Bungad na kwento ni Lito, "Mga pare, ang tipid talaga ng lolo ko, alam nyo ba? Habang naglalakad siya sa daan, nakapulot siya ng SIM card, at para lang magamit ang SIM card, bumili siya ng bagong cellphone." Tumawa si Lito, na tila tuwang-tuwa sa matipid na diskarte ng kanyang lolo. Sumagot naman si Rick na ayaw din namang magpatalo, "Wala yan sa lolo ko. Mas matipid ang lolo ko kaysa sa lolo mo paring Lito. Isipin mo, nakapulot lang siya ng gulong ng kotse sa kalsada, at para lang magamit ang gulong ng kotse na napulot niya, bumili siya ng bagong kotse." Sabi ko naman sa inyo, ganun katipid at kapraktikal ang lolo ko. Tumawa rin si Rick, at nagsimulang magtawanan ang dalawa. Napansin nilang tahimik si Johnny at tila malungkot. "Uy Johnny, bakit ang lungkot mo?" tanong ni Lito habang nakatingin kay Johnny. Napabuntong hininga si Johnny at malungkot na sumagot, "Yung lolo ko, patay na. Nakapulot kasi siya ng kabaong." Isang matalinong doktor ang naghahanap ng dagdag na kita, kaya nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Sa labas ng kanyang klinik, naglagay siya ng isang karatula. Garantisadong paggaling, 100 pesos kung matagumpay, 1,000 pesos kung ako ay sumablay. Isang inhinyero ang nagpasyam subukan ng pahayag ng doktor. Pumunta siya sa doktor at sinabing, "Dok, nawala ang aking panlasa." Ang doktor ay saglit na napangiti at nagutos sa kanyang nurse, "Kunin mo ang gamot mula sa drawer 26. Nang tikman ng inhinyero ang binigay sa kanya ng doktor, napatigil siya, napaniwi, at sinabing, "Doc, gaas to ah. Congrats." Sabi ng doktor, "Bumalik na ang panlasa mo, 100 pesos lang ang bayad." Bagamat inis, nagbayad ang inhinyero at umalis. Kinabukasan, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Dok, nawala ang aking alaala. Kaya mo bang pagalingin?" Muling ngumiti ang doktor at inutusan ng nurse na kunin ang gamot mula sa drawer 26. "Sandali," sigaw ng inhinyero, "yan din ang binigay mo sa akin kahapon." "Congrats," sabi ng doktor. "Bumalik na ang alaala mo, 100 pesos lang ang bayad." Napilitang magbayad ang inhinyero at galit na umalis. Sa ikatlong araw, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Dok, nabulag ako. Kaya mo bang pagalingin?" Napabuntong hininga ang doktor at malungkot na sinabi, "Sa kasamaang palad, hindi ko magagamot yan. Heto ang 1,000 pesos mo." Iniabot niya ang 100 pesos. "Teka, 100 pesos lang ito. Hindi naman 1,000 pesos, sagot ng inhinyero. "Congrats," sabi ng doktor. "Bumalik na ang paningin mo, 100 pesos lang ang bayad." Sa isang magulong barangay sa Maynila, tahimik na pinagmamasdan ng pusang ina ang kanyang anak habang masaya itong naglalaro. Ilang minuto ang lumipas, biglang may isang maliit na bubuwit ang dumaan. Nakita ito ng pusang anak, nanlaki ang mga mata nito sa pananabik at walang pag-aatubiling hinabol ang bubuwit na mabilis na tumakbo. Nabahala ang pusang ina, kaya agad niyang sinundan ang pusang anak. Ang habulan ng mag-ina at ng bubuwit ay umabot hanggang sa gilid ng kalsada, kung saan naroon ng matinding trapiko. Ang takot na bubuwit ay biglang tumawid upang makaligtas. Hindi tumigil ang pusang anak sa paghabol sa bubuwit, kaya sinundan niya ito hanggang sa pagtawid sa kalsada. Sa kabilang bahagi ng kalsada, isang mabilis na sasakyan ang paparating. Bago pa man makahinto ang pusang anak, nasalpok na ito ng sasakyan. Ang impact ay mabilis at malakas, na dahilan sa agad na pagpanaw ng pusang anak. Biglang natigilan ang pusang ina sa kanyang nasaksihan. May yak-yak ang pusang ina at walang ibang nasabi kundi, "Meow, meow, meow, meow. Meow, 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 meow." Sa buong buhay ni Nardo, ngayon pa lang siya nakulong, kaya't naninibago pa siya sa loob ng selda. Kinagabihan, pinatay na ang ilaw sa selda dahil oras na ng pagtulog. Habang nakahiga si Nardo, biglang sumigaw ang kanyang kakosa ng number 26, agad na nagtawanan ng mga bilanggo. Para bang naaliw silang lahat. Makalipas ang ilang minuto,